Grocery nga lang ng konting kailangan dito sa bahay, tapos kinabukasan itong at maaga na naman gumising para makapagluto. At dahil nga may pasok ngayon, kaya etong at maaga na naman gumising ang abab na ito. Kapag may pasok nga tapos gusto kong magluto ay gabi pa lang ay pinipare ko na nga at inislice ko na nga itong mga kinakailangan ko para pagkagising ay diretso luto na lang. Minsan kasi tumatawad pa ako sa aking alarm, kaya mas mabuti na nakaprepare na para diretso luto na lang at wala na ko ibang gagawin. Char. Well, iba-iba din naman tayo ng strategy sa life at ito nga ang nag-work para sa akin. Ika nga gawin mo kung ano ang nakakabuti para sa iyo. Hala! Pauwi pa nga lang ng rider ko dyan, kaya kapag ganitong oras nga ay ko lang talaga may isa ang kumikilos dito sa bahay. Gabi hanggang madaling araw nga ang kanyang shift, tapos ako naman ay umaga hanggang hapon. O diba magkabilang mundo ang atake ng mga taong ito. O diba grabing schedule yarn na para bang ang anak namin ay isang dosena. Kaya pagka uwi niya ay nagpapahinga nga lang siya saglit at saka ko na nga lang siya gigisingin kapag paalis na kami. Kaya minsanan lang talaga ako nagluluto kasi nga hindi na kaya ng powers. Uy, ang dami ko na namang naikwento, kaya balik na nga tayo dito sa aking ginagawa. At tapos ko magluto ay ginising ko na nga din ang anak namin at habang naliligo siya, itong at pinipare ko na nga din itong mga babaunin namin. At syempre sa akin yung naka-plastic kasi nga ayoko magbitbit ng maraming baunan. Ayoko ng madaming bitbitin, kaya ang kanin na talaga ang nakalagay sa baunan. O diba ang bilis ng transition natin, ito nga't nakabihis na. Chicken nga lang pinapabaon ko sa anak ko kasi nga for sure na hindi niya kakainin ang gulay kapag siya na lang mag-isa kumain sa school. Kaya make sure ko na lang talaga na makakain siya nitong gulay ngayong umaga. At nadurog ko na nga din yan, kaya wala siyang no choice kasi nga andito ang mama dragon niya. Dahil nga meron pa naman ding time, kaya sinabayan ko na nga din siya sa kanyang pagkain. O diba natapos na nga ako't lahat-lahat, pero itong batang ito ay hindi pa din nakakalahati sa kanyang kanin. Tingnan niyo naman, yung apple pa talaga ang unang naubos. Ito na lang talaga ang way ko para mapadali ang buhay-buhay namin na habang kumakain siya ay tinatalian ko na nga din ang kanyang buhok. O diba kahit hindi tayo ang pumapasok ay tayo pa din ang nagmamadali. Para bang tayo ang malilate. Alas 7 na nga ito nang dumating kami sa kanilang school. Itong anak namin ay nakatulalay pa. At naabutan na kami ng ulan sa may daan at mabuti na lang at may dalangan kaming raincoat. Gandang-ganda nga ako sa raincoat na to kasi ay hindi siya mabigat dalhin, tapos ang ganda pa ng kanyang quality. Ay naku, ako na magsasabi na hindi ka talaga magsisisi sa kanyang presyo. Kaya kung beto nga yan, ilalagay ko na nga dyan ang link sa may comment section. Ito nga pala, kagabi ay nirange ko na nga din itong mga pinamili namin. Konti lang naman ito kasi nga yung mga needs talaga namin sa bahay ang pinamili namin. O diba, ganyan nga lang kakonti ang 1.6 natin. At manifesting soon na Unli Grocery na tayo. Hala. And by the way, ito na nga lang din palang coffee stick ang binibili ko ngayon para naman matansya ko kung gaano kadami ang lalagay ko sa isang tasa. Char lang, reasons lang talaga yan kasi nga hindi niya kaya bumili ng malaki. Hala.